ng Diyos eh. Kung ano ang destiny na gusto niyang ibigay para sa atin, yun ang mangyayari. Kahit anong gawin natin, basta binigay ko lahat, whatever it takes, ibigay niya yung para sa atin, yung deserve natin. And I think ibibigay niya sa deserving na mamuno sa Manila. So, sa clinics na natitira, naikot niya na po ba yung buong Manila? May naiwan pang iba? Napakalaki ko ng Maynila eh, pero ngayon bawat iskinita. Kanina galing ako Balot-Tondo, galing ako Smoky Mountain. Pinasok ko bawat iskinita eh. Actually, ang tawag ka doon parang iskinita serye. Bawat iskinita sa buong Maynila, sinusuyod ko. Bawat iskinita pinupuntahan ko, lagi nila sinasabi, pili mo ko sa'yo, ikaw lang nakapunta rito. Walang kandidato nakakapunta rito. May iba, talagang hindi na sila pinapansin. Iba naman daw, takot daw pumunta ron. Pero hindi naman masaya. Kanina, bawat building sa Smoky Mountain, ilan ang building doon. Sa may Paradise Heights, napakadaming building. Sinuyod dami nyo. Tapos sa Balot-Tondo, lahat din ng mga iskinita ron. Ngayon, nandito tayo sa Onyx, Sagrada Familia, dito sa San Andres. Sinuyod ko na rin yung mga bawat iskinita rito. Halos lahat ng iskinita sa Manila, pinupuntahan ko. Hanggang sa pinakadulo, Isla Puting Bato, sa pinakadulo ng mga dagat, sa mga tulay. Gagawin mo nga yung breakwater doon na parang tourist attraction. Oo. Una, bibigyan muna natin ng pabahay para ma-relocate natin sila. Pag nabigyan natin sila ng maayos na relocation, pabahay, tsaka kung ma-develop yung mga lugar na yan, tulad ng Paseco, Isla Puting Bato. Kasi nakakausap ko yung mga mas nakakatanda sa mga Maynila eh. Dati nagsiswimming sila dyan. Si Jose nga, kung nagkwentuhan ako eh. Si Jose, sama ni Wally, sabi niya dati nung bata siya kasi laking tondo rin siya. Siya nagsiswimming eh, sa Isla Puting Bato tsaka sa may Paseco. So talagang puntahan siya dati, malinis siya. At ngayon, kailangan lang talagang linisin. Due to overpopulation, na-congest lang talaga. Dumami mga naninirahan, naging pollution, naging polluted kasi nga walang CR eh. Walang tubig. Kanina pumunta kami dun sa ilalim ng tulay. Kung saan sila dumudumi, doon din sila naliligo. Nakakalungkot. So isa yan sa tinatarget niyang iplano sila. Oo, Development nila. Ano pong gagawin niyo usually? Napaka-importante na mabigyan sila ng tamang pabahay. Kasi bukod sa hindi healthy yung kondisyon nila, ay responsibilidad natin na bigyan sila ng maayos na pamumuhay. Kalusugan nila yan eh. Bigyan sila ng maayos na pabahay at maayos na CR, maayos na tubig. Importante ang CR. Napakahirap. Imagine mo, wala kang tubig, walang CR. Tayo na, mawala ka ng tubig isang araw eh. Talagang mas mahirap pa yung sa kuryente. At summer pa, tag-init. Summer pa, tag-init. Imagine mo na lang. Kaya nakakaawa minsan. Pero dahil doon sa mga nakikita ko, mas lalo kong nasisipag kasi wala nang lalaban para sa kanila. Hindi naman sila pinapansin ng mga dating kamuno eh. Tagal na daw nila nakatira doon. Yung iba 20 years. Iba 15 years. So ilang namuno na mayor ang tumaan sa kanila at hindi sila binigyan ng pansin. Pare-pareho naman ang pangako eh. Pabahay, kalusugan, trabaho. Wala naman binigay na ganun. Anong inuuna nila? Puro projects. Yun ang inuuna ng mga namumuno. Kumbaga, inuuna nila yung sarili nila kung saan sila pwedeng kumita. Kaya nga sinabi ko, bigyan nyo ang pagkakataon, ibang uri ng pamumuno. Isang gobyernong malinis, transparent, walang pang sariling interes. Ang uunahin ko, yung serbisyo na diretso sa mga tao. Imagine mo isang gobyerno na hindi pag-interesan yung pera, tapos yung pera ng Manileño, diretso sa mga tao. Alam mo, we're gonna make history. Pabigyan lang ng pagkakataon. Ngayon lang sila makakita ng ganitong pamumuno. Na yung pera, buong-buo mapupunta sa tao. Yung mga kailangan nilang gamot, matatanggap nila. Yung allowance sa seniors, sa mga estudyante, at yung kabuhayan. Alam mo yung kabuhayan? Libo na yung nabigay kong mga food cards, tindahan, parisan, peso sa palengke. Ilang milyon lang yun, pero umabot ng libo. Ang bala ko, pag nanalo ko, bilyon na pondo ilalagay ko para sa kabuhayan.
imaginein mo, ilang libong kababayan natin sa Maynila ang magkakaroon ng trabaho at kabuhayan. Yun ang gusto kong dalhin para sa kanila. Trabaho at kabuhayan, bagay na mag-aangat sa kanila sa hirap. Pwede na silang makapagrenta ng mas maayos na bahay, pwede na silang makakain na mas maayos, magkaroon ng maayos sa tubig, CR. Kaya naman sila napupunta doon kasi wala silang pinagkakitaan eh. Pero bigyan mo sila ng oportunidad para kumita, mababawasan yung mga mahihirap nating kababayan. Ngayon ay sabi mo ng suporta ni Anthony, Wally. Ngayon si Wally sa kasi kasi Masaya ako kasi hindi lang sila, napakadami pang sumusuporta, ibang artists, ibang rappers, ibang local artists, celebrities. Minsan nga binabawasan mo na kasi ayoko masyadong maging funfair maging showbiz. Dati, nung isang last rally namin, medyo madami. Kaya ngayon, sabi ko, pwedeng si Wally Edwards na lang para at least may konting entertainment, pero hindi mapuno. Kasi ayoko mawala yung mensahe ng pag-asa at pagbabago. Ayun ang gusto ko muna ma-focus natin. Hindi ba coincidence kasi si Jose si Wally naging katapat before ni Yorme sa Itbulaga? Oo. Ang tawag nga kay Jose, di ba, Mayor? Oo. Siya yung katapat. Oo. Paano yung pwesto nila dati? Parang nagkaroon ng konting agawan, amatan. Hanggang mawala yung kay Mayor Isko at sila po yung nagwagi at natira. So, kataon-taon lang naman. Alam mo, minsan sa buhay hindi mo pinaplano Hindi nila alam na magkakatapat sila. Hindi ko rin alam na magiging kasama ko sila sa laban na to. Support na sila sa iyo. Opo. Maraming default na naging kakampi tayo dahil marami rin nakaaway yung mga nakarang administrasyon. Yung mga nakaaway nila parang naging automatic kakampi namin nang hindi ko naman intention. Diba? Mali. Diba? Yung mga marami. Gano'n talaga. Sabi nila kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Nagtanim ka ng hindi maganda, babalik sa'yo. Nagtanim ka ng maganda, tatanim, babalik ka sa'yo. So, gano'n lang nangyayari sa buhay ko Niniwala ako kung anong tinanim mo, anong binigay mo sa mundo, babalik sa'yo. Ngayon lang sila, si Jose si Wally, o may mga kasunod pa sila na sasama sa'yo? Meron naman, meron pa po. Kasama na natin sila. Kasi crunch time na. Kumbaga, sama na daw sila hanggang dulo. Opo, kasama rin. Kasama si Ate, kasama puti nga si Rian. Tawa ako kay Rian kasi nandiyan si Rian. Lagi niya ako sino-surprise. Alam mo naman, binabayaran yung mga performers, binabayaran yung mga endorsers. Pero itong mga to, tulad nila, na-appreciate ko kasi magkakaibigan. Kay Rian, pagmamahal, tiwala. Never siya nag-endorse buong buhay niya. Ang dami na niyang pinalagpas na eleksyon. She could have earned millions. As in millions. 18 years in the industry, ilang eleksyon yun? 6. Hindi minsan hindi. Never. Presidente, senador, party list, never. Alam mo naman magkano endorsement? Minimum bilang million. Lalo na yung kalibre niya. So, nasaya ako na kinikwento niya na niwala. Kaya siya nandito. Tinataya niya yung pangalan din niya. Hindi lang basta pagmamahal. Nakita niya yan 4 years na kami. Kung may unang nagduda sa akin, hindi yung mga taga Maynila. Siyempre yung partner ko, bago niya akong patulan, bago niya ibigay yung sarili niyang buhay or oras, siyempre kikilatasin niya ako. Totoong tao ba to si SB? Yun niya yung sa speech too good to be true ba to? Talaga bang binibigay nito lahat ng meron siya para sa nangangailangan? Kasi hindi naman biro ang pera Pinaghihirapan yan, dulot pawis natin yan. Pero ako, I've been blessed at naparamdam ko sa kanya na lahat ng meron ako, pinabalik ko lang. Lagi sinasabi ng tatay ko, hindi mo madadala yan sa buhay. At ako naman, I'm living my life na masaya ako na binibigay ko at sinishare ko. Walang katumbas na saya yun tuwing nakakabigay ako ng tulong sa mga kababayan ko. Kanina, ilang oras na naman kami kumikot. Lagpas 10. Ang dami nag-iiyakan ng mga lola na naman. Kaya sabi ko sa mga lola, kailangan ko manalo para matuloy yung mga allowance nyo.
kailangan ko manalo para makuha niyo yung mga libreng gamot nyo. Pang-hospital nyo, senior citizen hospital. Kasi kung hindi, wala, ganun pa rin ang buhay niyo. Alam niyo kung bakit maraming pangay sa bawat kanto sa Maynila? Nakita ko na kasi yung buhay sa Maynila. Sa kakaikot ko araw-araw, alam ko na, iisa ang hilig nila sa akin. Panggamot, pang-maintenance medicine. Minsan pangkain. Ibig sabihin wala talaga silang pera. Ngayon, kung ikaw may maintenance ka at wala kang panggamot, mamamatay ka talaga. Karamihan ang cause ng or sanhi ng kamatayan, stroke o heart attack. Ibig sabihin, hindi nila lagay yung mga gamot nila. Taas ang blood pressure mo, taas ang cholesterol mo, taas ang diabetes mo. Kaya karamihan ng mga kanto-kanto dyan, may mga burol, hindi nakapag-take ng medicine kasi walang pambili. Kaya nga, bakit tinatanong, bakit daw kalusugan ang number 1 priority ko? Yun yung problema Yun yung number 1 na hinihingi sa akin tulong. Kung yun ang hinihingi tulong, hindi yung number 1 problem. Tama ba? Mahal ang gamot. So, buhay. Kasi meron ka lahat, bigyan ka lang kahit ano, pero wala kang buhay at may sakit ka, useless na meron ka. Kahit bigyan kita ng pabahay, bigyan kita ng kung ano-anong kabuhayan, pero kung ikaw may sakit at mamamatay, useless na yan. Kaya yun number 1 ko, kalusugan, pangalawa yung edukasyon, pangatlo yung kabuhayan. Hindi ba pati pagpalibig din ang hihingi sa'yo? Lahat po yun, burial assistance. Kasama na yan. So, hanggang kaya ko naman, binibigay ko. Pero minsan, may mga hindi ako natutulungan din. So, sobrang dami. Kaya nga tumakbo ko Kasi, pera naman yung Maynila, 25 billion. Ang kailangan lang dyan, dumaan sa tamang tao para madiretso sa mga Manilin. Kumbaga, ikaw lang magiging tulay. Problema, yung ibang tulay, doon pa lang na-hold up na. Mayroon tanong lang, curious lang ako. Kasi, baka sa mga iskinita, hindi ka ba natatakot na parang isang katsutin lang? Totoo na pwedeng mangyari dahil lalo pa may kalaban ka sa Pilipinas. Hindi ka ba natakot? Or wala pa bang nangyayaring ganon? Na parang na delikado yung buhay mo? Imbis takot, ang nararamdaman ko, saya at pagmamahal. Bakit kayo? Kasi pag dumadating ako, nagsisigawan, iiyakan ako, yung ibang lola nag-iiyakan. Pag gano'n na mararamdaman ko, wala kang takot. Kasi mahal ka ng mga tao doon. Mahal ka ng mahihirap. Mahal ka ng mga nasa eskinita. Mahal ka ng mga talagang mga taong naghahanap ng kakapitan. Ang dating mo nga, parang ikaw sasagip sa kanila Yan ang nararamdaman ko. Kung walang tutulong sa inyo, ako na lang. Ako ang sasagip sa inyo. Kung anong kailangan ninyo, kaya kong ibigay. Resources ko, resources ng Maynila. Sa akin yung padaanin. Ngayon lang kayo makakita ng ganitong pamumuno. Transparent, talagang generous, at ang interest talaga, interest ng mga tao. So, walang takot. Na-addict na nga ako sa kakaikot dyan Araw-araw mapapanood nyo sa Facebook ko, TikTok, YouTube. Walang edit. Gusto ko makita ng mga tao, pati ng mga kalaban natin. Sino ba talaga mahal ng tao? Sino ang iniiyawan? Sino niyayakap? Sino sinisigaw? Wala itong edit. Madali lang mag-edit Pakita mo lang na marami kang supporter. Pakita mo ganun. Mukha na marami. Kala mo, malakas sila. Pero totoo lang, sila lang yan Tandaan niyo po, wala akong partido. Wala akong makinarya. Sila punong-puno yung state. 36 na konsehal, 6 na congressman, 42 na agad yung kasama nila. Yung 42 na kasama nila, itong 10 na ito puno na. Yung 42 na yon, magdala lang ng 85 na supporter, sobrang dami na. Sila lang puno na yung stage. Kaya nga pag nag-i-speech sila, tapos sila lang din yung nakikita akong audience, natatawa na lang ako. Parang ino-convince nila sarili nila Pare-parehong joke, pare-parehong speech. Hindi katulad dito, labas ka. Mga taga dito yan, San Andres, taga Onyx, taga Sagrada Familia, mga taong bayan. Mas masaya ako, tawag ko dyan, organic. Mga hindi ko kilala, yung ngayon ko lang makikita yung mga mukha.
Diba? At least, kahit ilang daan man yan, ilang libo man lang yan, at least alam mo, organic at totoong taong sumusuporta sa'yo. Naniniwala sa'yo. Kasi hindi ako, hindi tayo-tayo lang. Punta ka kung tayo-tayo lang eh. Minsan nga kasi, alam ko yung pakiramdam na yan eh. Minsan nag-ano ako eh, nag-isa akong rally. Marami kaming supporters ang dumating. Kasi sa lugar namin, nailang ako mag-speech. Kasi alam na nila lahat ng mga plano ko eh. Nailang na ako, kaya medyo sumigaw-sigaw na lang ako na talagang hinipe ko na lang talaga. Pero mas ganado ko pag hindi mga supporters ang nandyan. Organic na tao. Kasi parang bagong kausap, bagong taong makikilala ko yung makakarinig ng mensahe ng Pag-asa. At marami talaga sila sa kanila nakukonvert. Hindi naman lahat ng nandyan akin na kagad eh. Marami dyan nasa kalaban. At masaya-masaya ako tuwing may nakukonvert ako. Sasabihin niya, dati ganito kami, pero narinig ko kita. Naramdaman kita. Ngayon, sa'yo na ako. SB na ako. Minsan naiyak ako. Last time nangyari yun. Habang nandun siya, nakaganon. Gawa-ganon. Pag nagsasalita ako, makikita mo yung mga gumaganon. Pero kailangan, tuloy lang ako. Pero alam mo, pagkatapos, sila yung unang yumayakap sa'yo. Kaya okay lang sa akin. Masaya ako na mas maraming hindi sa atin. Pagkatapos naman, lahat yan, mapupunta sa'yo. Mayor, anong reaction mo na halos walang maibato sa'yo yung kalaban mo? Pero ang tinitirya nila ngayon, front row, na sinasabi na, ay, may discount dyan. Oo nga eh. Itong mga to, kaya kailangan ko talaga manalo eh. Masasamang tao to eh. Hindi lang matatamis ang dila, ang galing bumaluktot ng mga kwento. Imbis na sila, yung may mga kasalanan sa Maynila, binabaliktad nila. Binabalik sa akin, sinasabi, scam, sinasabi, bata daw ako nung kung sino-sino. Sabi ko, kung merong scam dito, yung mga pinaggagawa nyo, yung mga pinagbebenta yung ari-arian na bilyon-bilyon at hindi nakita ng tao sa napunta. Kung sino man ang may kaso dito, kayo, hindi ako. Wala akong kaso. Sa 20 years kong pagnenegosyo, malinis po tayo. Sila nakulong na eh. Nakulong na sa pagsusugal, kilalang sugalero. May mga kasong graft and corruption at plunder. Paano mo naman ikukumpara sa akin yun? Diba? Kung may imbestigahan natin yung may mga kaso na. Kung merong scammer, eh sa tingin ko yung may mga kaso at may mga background na. May mga criminal charges na. May nakulong na. Diba? May experience na sa kulungan. Diba? So, hirap. Ang gagaling masyado na binabaliktad. Kung meron man may bata dito, sila eh. Sila yung nangihingi sa mga kung sino-sinong mga negosyante. Ako po ay self-funded. Ibig sabihin, ako lang gumagastos. Wala akong hinihingan ng mga negosyante. Wala akong pinagkakautangan ng loob. Sila, pag nanalo sila, yung mga negosyante nagbigay ng pera sa kanila, eh, babawian ka, hihilitan ka, hingi ng kontrata, hingi ng favor na lugi na naman yung Manileño at pabor na naman to sa mga namuhunan sa kanila. Sana nga matuto na yung mga kababayan natin kasi minsan ko lang talaga iaalay sarili ko. Hindi na maulit to. Ngayon na lang kayo makakita ng kandidatong ganito na binigay yung sarili niya pera, pagod, puyat, sinacrifice lahat. Magbenta ka nga ng mga kotse. Sineta ko yung sarili kong ari-arian para makapagtayo ng mga dialysis center, diagnostic center, mobile clinics. Inuuna ko na yung mobile clinics kasi hindi pa tapos yung ibang diagnostic center. Sabi ko, gawin ko ng mobile clinic at least yung truck. Kasi meron na ako mga x-ray, ultrasound, laboratory equipment. Pinili ko na ng mga truck, doon ko na muna nilagay. Para yun, madala na bawat barangay. Dinadala ko na yung hospital sa bawat barangay. Meron pang butika yun ha. So, ito na yung mga serbisyong sinasabi ko about kalusugan. Hindi ko na pinapangako. Ngayon pa lang, ginagawa ko na. Mayor, sa darating na eleksyon, sa mismong eleksyon, ano ang posibleng gawin at aming pinalasan? Ano? Sa araw mismo ng eleksyon, ano ang posibleng? Posible kong gawin?
konsyal, vice mayor. Yun muna. Yun ang pinaka-inaasahan nila. Kaya sabi ko nga, yung pagtakbo ko, hindi naman to pang sariling interes, hindi yung tumakbo para magpayaman. Hindi ko gusto maging mayor. Napatakbo lang ako dahil naawa ko sa mga kababayan ko, lalo na yung mga lolo't-lola natin humingi ng tulong. Sabi ko nga, lalaban ako para sa hanggang nakikita ko yung mga pagmumukha nila na talagang iiyak, nakikiusap na lumaban tayo, talagang lalo ginaganahan. Kaya ko nito na, ano yung ginawa ninyo ng holiday? Kasi hindi ko nakuha. Nung Thursday po, nag-bisita iglesia po tayo. Kasama ng aming buong pamilya, mga pangasilihan dapat sa atin aking partner. At bumisita kami sa iba't ibang mga simbahan sa Maynila. Tradisyon na yun ang pamilya ko. Bata pa lang ako. Yung ruta namin, pare-pareho. Ano ba ruta nyo? Ruta namin, start ako sa balik-balik. Isang palo kami, sa Holy Trinity. Diretso kami ng Custelios, dalawang church. Tapos San Sebastian. Tapos Manila Cathedral, Quiapo, Santa Cruz, Malate Church, Binondo, San Agustin. Kumbaga, yun na yun eh. Dati na namin 14 churches. Ruta namin yung 14 talaga yung ruta na namin dati yun. Paulit-ulit. This year lang, medyo hindi namin natapos yung 14, parang 12 lang kami. Nagdalawa na kami dun sa Manila, sa San Agustin. Kasi medyo kulang na yung oras namin. So, doon namin tinapos. O pwede naman yun yung iba nga 7. 7 lang. Dalawa Oo. sila. Dalawa nila bawal. Alam mo, nakakatawa, tinatanong sa akin. Sabi nila, bisita iglesia, 7 lang ha. Ba't sa inyo 14? Yung tatay ko, nung bata ko, pinagsama niya yung 14 stations. Tsaka Pero bisita 14 iglesia. naman, 14 So, ginawa namin per church, per station. Pwede rin naman. May gano'n, no? Kanya-kanyang Oo. kanya-kanyang kinalakihan.